Dear DJ Serene, hindi ko alam kung paano sisimulan ang kwento ko. Hanggang ngayon, parang panaginip pa rin ang lahat. Pero sabi nga nila, ang buhay ay minsan mas dramatic pa sa mga kwento sa TV. Ako nga pala si Michael, 29 years old. Nagtatrabaho bilang marketing specialist sa isang kumpanya sa Makati. Simple lang ang buhay ko. Lumaki ako sa Cavite, panganay sa 3 magkakapatid. Maagang namatay ang tatay namin kaya ang nanay ko ang tumayong haligit ilaw ng pamilya. Dahil sa sakripisyo niya, nagawa kong makapagtapos ng kolehiyo. I took up Bachelor of Science in Business Administration, major in Marketing Management, sa isang university sa Dasmariñas. Hindi ako top of the class, pero hindi rin naman ako pabaya sa pag-aaral. Yung tipong average lang, pero porsigido. After graduation, nagtrabaho agad ako sa isang maliit na ad agency. Doon nagsimula ang passion ko sa branding at marketing. Ngayon, nasa mas malaking kumpanya na ako at proud akong sabihin na nakakatulong na ako sa pamilya ko. Wala akong oras sa love life, to be honest. Bukod sa trabaho, busy rin ako sa mga side hustle ko. Nagfa-freelance ako bilang content creator at may online shop akong binebenta ang custom printed shirts. Lagi kong sinasabi sa sarili ko na darating din ang tamang babae sa tamang panahon. Pero wala akong idea na ang tamang babae na makikilala ko ay may asawa na. Nakilala ko si Leila sa isang networking event. Hindi ko na nga halos maalala kung bakit ako pumunta noon. Ang sabi ng boss ko, good opportunity raw ito para makipag-connect sa mga potential clients. Kaya kahit pagod ako sa trabaho, nag-ayos pa rin ako at pumunta. Habang naglalakad ako papunta sa drinks table, biglang may sumagi sa balikat ko. Oh, sorry, sabi niya, sabay tawa. Pagtingin ko, nakita ko siya. Morena, may mahabang buhok na parang palaging alaga sa salon at naka-black slacks at white blouse na simple pero elegante. Hindi siya yung tipong agaw pansin, pero may kakaibang dating na hindi mo maipaliwanag. No problem, sagot ko. Pero sa totoo lang, hindi ko naisip kung ano pa ang sasabihin. Parang tumigil ang mundo ko habang nakatingin sa kanya. First time here? Tanong niya. Tumango ako. Same here. I'm Leila, by the way. Nagpakilala rin ako. Michael. Habang nag-uusap kami, nalaman kong isa pala siyang architect. Ikinuwento niya na may sarili siyang design firm at nandito siya para maghanap ng potential partners para sa mga proyekto niya. Sa bawat salita niya, nararamdaman ko ang passion niya sa trabaho. Parang ang gaan ng loob ko habang nakikinig sa kanya. Pero may isang detalye na nagpatigil sa akin. May asawa siya. Pagkarinig ko pa lang ng salitang yon, parang may bumagsak na pader sa pagitan namin. Pero hindi ko maipaliwanag. May parte ng utak ko na nagsasabing gusto ko pa siyang makilala. Bakit? Hindi ko rin alam. DJ Serene, akala ko pagkatapos ng event na yon, hindi ko na siya makikita ulit. Pero alam mo yung pakiramdam na parang may connection ka sa isang tao kahit kakausap mo pa lang? Ganun ang naramdaman ko kay Leila. Sa event na yon, hindi lang kami basta nagpalitan ng pangalan, nagpalitan din kami ng contact details. In case you need help with marketing for your projects, sabi ko. Isang simpleng professional gesture, pero sa loob ko, umaasa akong magkausap ulit kami. Hindi naman ako agad-agad na nag-message sa kanya. Busy rin kasi ako sa trabaho, pero aaminin ko ilang beses kong tiningnan yung profile picture niya sa
Messenger? Hindi ko maintindihan kung bakit parang may kung anong humihila sa akin papalapit sa kanya. Makalipas ang halos 1 linggo, siya ang unang nag-message. Hi, Michael. I hope you're doing well. I was wondering if you're free for coffee this weekend. I'd love to discuss an idea I have for a branding project. Nagulat ako. Hindi ko alam kung anong isasagot. Pero syempre, hindi ko pinalampas ang pagkakataon. Agad akong nag-reply, Hi, Layla. Sure, I'd be happy to help. Let me know what time works for you. Nagkita kami sa isang coffee shop malapit sa Greenbelt. Dumating siya na nakasimple ngunit classy na dress. At parang lahat ng tao sa paligid ay natigil para tingnan siya. Pero para sa akin, siya lang talaga ang nakikita ko. Thanks for meeting me, sabi niya habang naupo. No problem. So, what's the project about? Tanong ko, kahit alam kong mas interesado akong makinig sa boses niya kaysa sa kahit anong project idea. Habang pinag-uusapan namin ang branding concepts para sa design firm niya, unti-unting napalayo ang usapan sa trabaho. Napag-usapan namin ang buhay, paano siya nagsimula bilang architect, ang mga pangarap niya noong bata pa siya, pati na rin ang mga simpleng bagay tulad ng favorite coffee niya at kung paano siya nahilig sa hiking. So, ikaw naman, bakit ka napunta sa marketing? Tanong niya habang nakangiti. Sinabi ko sa kanya ang kwento ko, kung paano ang mga naunang trabaho ko sa advertising ang nagturo sa akin ng passion ko para tumulong sa mga negosyo. At habang nagkukuwento ako, ramdam ko ang genuine na interes niya. Hindi siya yung tipong nakikinig lang para makisabay sa usapan. Parang may sincerity sa bawat tanong niya. Ang 1 oras na usapan ay naging 2 oras, tapos naging 3 oras. Hanggang sa hindi ko na namalayang gabi na pala. Oh no, I need to go. Sabi niya bigla nang tumingin sa relo. Oh yeah, sure. I'll walk you to your car, alok ko. Paglabas namin ng coffee shop, ang init ng hangin kanina ay napalitan ng malamig na simoy ng hangin. Habang naglalakad kami, nakaramdam ako ng kaba. Hindi ito yung normal na kaba, iba to. Para akong nasa eksena ng isang pelikula kung saan palapit na ang malaking turning point. Pagdating namin sa parking lot, tumigil siya at tumingin sa akin. Thanks for today, Michael. I really enjoyed our conversation. Sabi niya. Me too. Let me know if you need anything else. Sagot ko. Nagpaalam na siya. Pero bago siya sumakay ng kotse, tumigil siya ulit at lumingon. By the way, I don't usually do this, but I'm glad I met you. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng mga salitang iyon. Pero mula sa sandaling iyon, alam kong hindi na magiging pareho ang buhay ko. Sabi nila, ang pinakamahirap daw talikuran ay yung alam mong hindi mo dapat simulan. Pero paano kung sa bawat iwas mo, lalo kang hinihila papalapit? Ganun ang nararamdaman ko sa pagitan naming 2 ni Layla. Matapos ang coffee meeting namin, tuloy-tuloy ang mga usapan namin. Hindi na lang tungkol sa branding o sa trabaho. Parang kung ano-anong random topics ang napagkukwentuhan namin. Minsan tungkol sa mga pangarap, minsan tungkol sa mga simpleng bagay tulad ng paborito naming pagkain o ang hilig niyang magtanim ng mga indoor plants. Hindi mo ba na-try mag-alaga ng halaman? Tanong niya minsan. Hindi sagot ko, sabay tawa. Feeling ko, lahat ng aalagaan ko mamamatay lang. Hindi totoo yan. Basta may patience ka, magiging okay lahat. Sabi niya habang tumatawa. Halaman lang yan, hindi tao.
Pero ang totoo, mas lalo kong nararamdaman na hindi na ito simpleng pagkakaibigan lang. Kahit sa mga simpleng biro, may lalim na hindi namin sinasabi sa isa't isa. Isang gabi habang nakahiga ako sa kama, tumunog ang phone ko. Message ni Layla. "Are you awake?" "Yeah, what's up?" Sagot ko. "Wala naman. Can't sleep." "Ikaw?" "Same. Parang ang daming iniisip." "Like what?" Ilang segundo, akong nag-isip kung sasabihin ko ba or hindi. Pero sa huli, nag-reply ako. "You." Tumigil ang usapan. Halos 1 minuto ang lumipas bago siya sumagot. "Michael." Iyon lang ang reply niya. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nun. Pero parang tumigil ang puso ko habang binabasa ko iyon. Gusto ko sanang magpaliwanag o mag-backtrack pero hindi ko rin mapigilan ang sarili ko. "Sorry, Layla. I know I shouldn't have said that." Alam kong mali. Nag-reply siya agad. "Hindi mo kailangang mag-sorry." Yun lang ang sinabi niya. Pero parang napakaraming kahulugan sa likod ng mga salitang iyon. Gusto kong itanong kung ano ang ibig niyang sabihin, pero natakot ako sa sagot. Makalipas ang ilang araw, nagkita kami ulit. Pero iba na ang pakiramdam. Hindi na ito tulad ng dati, yung casual at professional lang. May bigat na sa bawat tingin at bawat salita. "How are you?" Tanong ko. "I'm fine," sagot niya. Pero ramdam kong may mga bagay siyang itinatago. Habang nag-uusap kami, napunta kami sa topic tungkol sa kanyang asawa. "How's he?" Lakas loob kong tanong. Bigla siyang tumahimik. Huminga siya ng malalim bago sumagot. "He's okay, pero minsan ang hirap. You know, we've been together for so long na parang nawawala na yung spark." Ayokong magsalita. Ayokong bigyan ng kahulugan ang sinabi niya. Pero hindi ko rin mapigilan ang sarili ko. "I don't know what to say, Layla. Pero kung may gusto kang pag-usapan, nandito ako." Tumingin siya sa akin. Diretso. Parang may mga salitang gusto niyang sabihin pero hindi niya magawa. Sa huli, ngumiti lang siya. "Thank you." Pagkatapos ng araw na iyon, mas lalo kaming naging malapit. Pero ang bawat message, bawat tawag, at bawat pagkikita namin ay nagdadala ng mas malaking guilt. Hanggang isang araw, nagkayayaan kami mag-dinner matapos ang trabaho. Isang simpleng dinner lang, sabi ko sa sarili ko. Walang masama dito. Pero habang kumakain kami, may bigla akong naramdaman. Habang naglalakad kami pa uwi, bumuhos ang ulan. Wala kaming dalang payong, kaya pareho kaming basang-basa habang naghahanap ng masisilungan. Nang makakita kami ng maliit na waiting shed, pareho kaming tumigil at tumawa. "This is crazy," sabi niya habang pinipiga ang buhok niyang basa. "Yeah, but it's fun," sagot ko. Tumingin siya sa akin. At doon, sa ilalim ng ulan, sa kabila ng malamig na gabi, naramdaman ko ang init ng mga mata niya. "Michael," sabi niya. Hindi ko na siya hinintay magsalita pa. Bigla ko siyang hinalikan. DJ Serene. Pagkatapos ng halik na yon, parang nagbago ang lahat. Hindi na namin kayang balewalain ang nararamdaman namin para sa isa't isa. Pero kasabay ng tuwa, isang mas malalim na bigat ang bumalot sa amin, ang guilt. "Hindi ito dapat nangyari," sabi niya habang hawak ang kamay ko. Nararamdaman ko ang panginginig niya. Hindi ko alam kung dahil sa lamig ng ulan o sa bigat ng sitwasyon. "I know," sagot ko. Pero kahit anong sabihin namin, alam naming hindi na maibabalik ang dati.
Pagkatapos ng gabing iyon, naging malamig si Layla. Hindi na siya nag-message at sa tuwing susubukan kong kausapin siya, palaging may dahilan para umiwas. Naiintindihan ko naman, siya ang mas maraming mawawala. Pero hindi ko rin maiwasang masaktan. This isn't fair. Bulong ko sa sarili ko habang tinitingnan ang phone ko. Umaasa na may mensahe siya kahit isa. Lumipas ang mga araw na parang ang bagal ng oras. Hanggang sa isang gabi, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Tinawagan ko siya. Ilang ring ang lumipas bago niya sinagot. Michael, mahinang sabi niya. Layla, can we talk? Please. I just need to understand what's happening. I'm sorry, Michael. I don't know what to do. Ramdam ko ang sakit sa boses niya. Pero higit pa sa sakit, ang takot na nararamdaman ko. Takot na baka tuluyan na siyang mawala. Let's meet. Just one more time. Please. Pakiusap ko. Sa huli, pumayag siya. Nagkita kami sa isang park. Tahimik ang paligid, tanging ihip ng hangin, at tunog ng mga dahon ang naririnig namin. Nakaupo kami sa isang bench, at sa unang pagkakataon, hindi ko alam kung ano ang sasabihin. I can't do this, Michael, sabi niya sa wakas. Habang hawak ang tasa ng kape na binili ko para sa kanya. I love my husband. I love my family. Pero tumigil siya, halatang may gusto pa siyang idagdag pero hindi niya magawa. Pero ano? Tanong ko, halos pabulong. Pero bakit parang mas masaya ako kapag kasama kita? Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o mas masasaktan. Sa sinabi niyang iyon, mas naramdaman ko ang bigat ng sitwasyon namin. Layla, I don't want to hurt you. I don't want to make things harder for you. But I can't deny what I feel anymore. Tumingin siya sa akin at sa mga mata niya, nakita ko ang parehong emosyon, pagmamahal, pagkalito, at guilt. What are we going to do, Michael? This isn't right, sabi niya. I don't know, sagot ko. Pero ang alam ko lang, mahal kita. Bigla siyang tumayo. Lumayo siya ng ilang hakbang, parang nag-iisip. Sa huli, huminga siya ng malalim at bumulong, I need time. Please, I need time. Sa mga sumunod na linggo, nagpatuloy ang buhay namin na parang normal, sa trabaho, sa pamilya, sa mga kaibigan. Pilit naming pinapakita na walang nagbabago. Pero sa loob namin, nagbabago na ang lahat. Nagkikita pa rin kami, pero palaging may takot. Sa bawat tawag, sa bawat lihim na tagpo, alam naming mas lumalalim ang sugat na hindi lang sa amin, kundi sa mga taong nasa paligid namin. Minsan, nag-usap kami sa isang secluded na lugar. Do you ever think about what would happen if we get caught? Tanong niya habang tinitingnan ang malalayong ilaw ng syudad. Every day, sagot ko. But I'd rather have this. Kahit na sandali lang. Michael, what if this hurts my kids? Tanong niya, halos pabulong. Hindi ako agad nakasagot. Para akong tinamaan ng realidad na pilit kong iniiwasan. Layla, if you want me to stop, just say the word. Pero ang hirap. Ang hirap kitang bitawan. Tumulo ang luha niya. At sa gabing iyon, nagyakapan. Kami, pareho naming nararamdaman ang sakit at pagmamahal na hindi namin alam kung paano tatapusin. Sabi nila, kahit gaano kahirap ang sitwasyon,
May mga sandaling nagpaparamdam sa'yo ng kaligayahan, kahit alam mong pansamantala lang. Ganun ang nangyari sa amin ni Leila. Sa gitna ng guilt at takot, may mga araw na parang tumitigil ang mundo at kaming dalawa lang ang natitira. Minsan, nag-decide kaming lumayo sa city para magpalipas ng araw. Dumating kami doon ng umaga at habang dumadaan ang oras, parang lahat ng problema namin ay naiwan namin sa likod. Ang lamig dito, no? Sabi niya habang nakatingin sa Taal Volcano. Naka-jacket siya at hawak ang mainit na kape. Oo nga, pero ang ganda ng view, sagot ko. You mean the volcano or me? Biro niya. Ikaw, syempre, sabi ko, sabay tawa. Naglalakad kami sa tabi ng ridge. Pinag-uusapan ang mga bagay na hindi namin masyadong nabibigyan ng pansin. Sinabi niya sa akin ang mga pangarap niya noong bata pa siya, kung paano niya gustong maging designer ng mga bahay sa tabi ng dagat, at kung paano ang pagiging architect ay naging paraan niya para abutin ang pangarap na iyon. What about you? May pangarap ka pa ba na hindi mo pa natutupad? Tanong niya. Marami, sagot ko. Pero lately, parang isa lang ang gusto ko, ang maging masaya. Pagpasok namin sa kwarto, tumigil siya sa gitna ng silid. Tiningnan niya ang paligid, isang simpleng kwarto na may malaking kama, isang maliit na sofa, at isang glass window na tanaw ang bundok at ulap. Lumapit siya sa bintana, hawak ang tasa ng kape, habang tahimik na pinagmamasdan ng tanawin. Ako naman, hindi makapagsalita. Nakatingin lang ako sa kanya. Para siyang obra maestra. Ang liwanag ng araw sa labas ay tumatama sa kanyang buhok, nagpapakintab sa bawat hibla nito. Sa mga oras na iyon, naramdaman ko ang bigat ng mga salitang hindi ko masabi. Ang ganda dito, sabi niya basag sa katahimikan. Parang ang layo sa lahat ng problema. Lumapit ako sa kanya, marahan ang bawat hakbang, hanggang sa magkalapit na ang mga balikat namin. Hinawakan ko ang tasa sa kamay niya at marahang inalis. Pagharap niya sa akin, nakita ko ang mga matang puno ng pagkalito, pagitan ng gusto at takot. Leila, bulong ko. Hindi ko alam kung saan galing ang lakas ng loob ko, pero hinawakan ko ang kanyang mukha. Hindi ko kayang itago to. Michael, dapat hindi natin ginagawa to, sagot niya, pero hindi siya umiwas. Nakatingin lang siya. Sa akin, naghihintay ng susunod kong gagawin. Sabihin mo kung ayaw mo. Sabihin mo, at titigil ako. Sabi ko, ang boses ko halos pabulong. Pero wala siyang sinabi. Sa halip, siya ang lumapit. Sa isang iglap, naramdaman ko ang mga labi niya sa akin. Ang halik na iyon ay hindi maipaliwanag. Hindi siya nagmamadali. Parang sinisip-sip niya ang lahat ng emosyon na pinipigil namin ng matagal. Ramdam ko ang init ng kanyang mga kamay sa aking balikat, habang dahan-dahan ko siyang hinila papalapit. Michael, bulong niya sa pagitan ng halik. Hindi ko alam kung tama pa to. Leila, wala na akong pakialam. Gusto lang kitang maramdaman. Unti-unti, kung hinalikan ang kanyang leeg. Narinig ko ang mahinang ungol niya, at doon ko na naramdaman na pareho naming sinuko ang natitira naming kontrol. Ang bawat sandali ay parang slow motion. Naramdaman ko ang bawat galaw niya, ang init ng kanyang balat, at ang bawat paghinga niya na parang musika sa tenga ko. Nang magtama ang aming mga mata, hindi ko na nakita ang guilt o alinlangan. Ang nakita ko ay pagmamahal at pagnanasa. Marahan kung tinanggal ang jacket niya, pagkatapos ay ang kanyang blouse.
Nakita ko ang pagkahiya sa mukha niya. Pero hinawakan ko ang kanyang kamay at bumulong, "You're beautiful." Niyakap niya ako ng mahigpit. Ang kanyang katawan ay parang naghahanap ng init na kay tagal niyang inasam. Unti-unti kaming humiga sa kama. Ang mga kamay ko ay naglakbay sa bawat bahagi ng kanyang katawan, hinahanap ang mga lugar na magpapakilig sa kanya. "Michael," ungol niya, ang boses niya nanginginig. "Please, don't stop." "I won't," sagot ko, habang hinahalikan ko ang bawat pulgada ng kanyang balat. Sa gabing iyon, wala kaming pakialam sa mundo. Wala kaming iniisip kundi ang kasalukuyan. Ang sandaling kami lang dalawa ang mahalaga. Ang kanyang katawan ay parang isang lihim na mundo na gusto kong tuklasin. Ramdam ko ang bawat galaw niya, bawat daing, bawat yakap na parang sinasabing huwag na kaming bumitaw. Pagkatapos, nakahiga kaming dalawa, magkadikit ang aming mga katawan, habang nakatingin sa kisame. Tahimik ang paligid, ang tunog ng ulan sa labas ang tanging naririnig. "This is crazy," bulong niya. Pero hindi siya umiwas sa yakap ko. "I know," sagot ko. Hinahaplos ang kanyang buhok. Pero wala akong pagsisisihan. "Michael, what if this is the last time we get to do this?" Tanong niya, ang boses niya puno ng lungkot. "Then I'll treasure it." Sagot ko, "Every single moment." Sa mga oras na iyon, ramdam ko ang bigat sa puso niya, pero hindi niya ito sinabi. Sa halip, tumingin siya sa akin at sa huling pagkakataon, bumulong, "Thank you, Michael, for making me feel alive." Matapos ang ilang araw ng pag-aalinlangan at pananahimik, tumawag siya sa akin nang hindi ko inaasahan. "Michael, can we meet?" "Just one last time," sabi niya. Ang boses niya halos pabulong. Hindi ko na siya tinanong kung bakit. Hindi ko na siya pinigilan. Alam ko na kahit gaano kasakit ang mga nangyayari, gusto kong makita siya. Nagkita kami sa isang maliit na hotel sa labas ng syudad, isang lugar kung saan alam naming walang makakakilala sa amin. Pagpasok pa lang namin sa kwarto, tahimik lang kaming dalawa. Walang salita, walang tanong. Ramdam namin ang bigat ng mga hindi nasasabi. Nakatayo siya malapit sa bintana, nakatingin sa labas. Lumapit ako sa kanya at marahan kong hinawakan ang kanyang balikat. "Leila?" Bulong ko. Tumingin siya sa akin at sa kanyang mga mata. Nakita ko ang lungkot na matagal na niyang itinatago. "Michael, I don't know how to let go. But I know we have to." Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Hinila ko siya papalapit at niyakap ng mahigpit. "Leila, I love you. I can't imagine my life without you. I don't care about the consequences. But I do," putol niya. Ang mga luha tuluyang tumulo. "I think about my kids. I think about my husband. Michael, we're hurting so many people." "I know," sagot ko, habang hinahalikan ang kanyang buhok. "But in this moment, let's just be us. Kahit ngayon lang, walang iba, walang mundo. Just you and me." Hinila ko siya papunta sa kama. Hindi kami nagmadali. Parang bawat galaw namin ay puno ng intensyon at pagmamahal. Marahan kong hinubad ang kanyang blouse at tumitig ako sa kanya. Para siyang isang obra maestra na sinaktan ng panahon, pero nananatiling maganda. "Leila,
You're the most beautiful person I've ever met. Bulong ko habang marahan kong hinahalikan ang kanyang leeg. Michael, sagot niya, habang ang mga kamay niya ay dumadapo sa mukha ko. Why do we have to meet like this? Why couldn't we have met before, when we were free to love each other? Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong na iyon. Sa halip, hinalikan ko siya. Mahaba, malalim, at puno ng damdamin. Ramdam ko ang init ng kanyang mga labi, ang panginginig ng kanyang katawan, at ang bawat hikbi niya na tila isang panaghoy sa mga bagay na hindi namin kayang baguhin. Sa gabing iyon, naging isa kami. Ang bawat galaw, bawat halik, bawat yakap ay parang paalam at pangako sa parehong pagkakataon. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang yakap, parang ayaw niyang bumitaw. I'm scared, Michael. Bulong niya habang nakahiga sa aking dibdib. I'm scared to lose you, but I'm also scared of what this is doing to me. Hinawakan ko ang kanyang mukha at tiningnan siya sa mga mata. Layla, I don't know how this ends, but I know one thing. I will always love you, no matter what happens. Tumulo ang luha niya, at habang pinupunasan ko ang mga ito, naramdaman ko ang panginginig ng kanyang katawan. I wish I met you first. I wish I had the chance to love you freely. Me too, sagot ko. Ang boses ko basag. But even if this is all we get, I wouldn't trade it for anything. Kinabukasan, habang nagpapahinga kami, tahimik kaming nakahiga sa kama. Hawak niya ang kamay ko, pero ramdam ko ang lungkot sa bawat paghinga niya. Michael, this is the last time, sabi niya nang bigla. Ang boses niya nanginginig. We can't keep doing this. I can't keep doing this. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Layla, don't say that. Please, let's figure this out together. Michael, I love you, but this isn't right. And the more I stay, the more it hurts. Me, you, my family. Wala akong maisagot. Hindi ko kayang kontrahin ang sinabi niya dahil alam kong totoo ito. Sa kabila ng pagmamahalan namin, alam naming hindi ito tama. Tumayo siya at nagsimulang magbihis. Habang ginagawa niya ito, tahimik lang akong nakaupo sa gilid ng kama, pinagmamasdan siya. Nang matapos siya, lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking mukha. Thank you for loving me, Michael. Thank you for making me feel alive. But this has to end, sabi niya, habang ang mga luha niya ay tuluyang bumagsak. Wala akong ibang nagawa, kundi ang hawakan ng kamay niya. Layla, I'll always love you. At sa huling pagkakataon, hinalikan niya ako. Isang halik na puno ng panghihinayang at pamamaalam. DJ Serene. Sa gabing iyon, natutunan ko ang hirap ng pagbitaw sa isang taong mahal mo ng higit sa sarili mo. Sa bawat yakap at halik na puno ng emosyon, alam naming pareho na hindi kami maaaring magtagal. DJ Serene, sabi nila, kahit gaano mo pilitin ang isang bagay na hindi tama, darating ang araw na babalik ka rin sa katotohanan. At sa kaso namin ni Layla, dumating na ang araw na iyon. Isang gabi, natanggap ko ang tawag na pinakakinatatakutan ko. Michael, it's over, sabi niya. Ang boses niya nanginginig. What do you mean? Tanong ko, pilit na pinapakalma ang sarili ko. He knows. My husband knows. Para akong binagsakan ng langit at lupa. What? How? Ano ang nangyari? He found everything.
Our messages, the hotel receipt, everything. Michael, he confronted me tonight. He knows everything. Sabi niya habang umiiyak. I don't know what to do. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Sa isang iglap, lahat ng pinilit naming itago ay nabunyag. Layla, I'm coming to you. Where are you? Sabi ko, pero pinigilan niya ako. No, Michael, please. Huwag ka nang pumunta. This is something I have to deal with. Layla, you don't have to face this alone. Let me help you. You've done enough, Michael. I'm the one who has to fix this mess. At doon, napagtanto ko na wala akong magagawa kundi ang maghintay. Makalipas ang ilang araw, hindi siya nagparamdam. Nag-message ako, pero walang sagot. Tumawag ako, pero hindi niya sinasagot ang phone. Ang katahimikan niya ay parang unti-unting pumapatay sa akin. Isang gabi, habang naglalakad ako pa uwi, natanggap ko ang isang message mula sa kanya. Michael, can we talk? This will be the last time. Nagkita kami sa isang tahimik na coffee shop. Pagdating ko, nakita ko agad siya. Nakaupo sa isang sulok, hawak ang tasa ng kape. Pansin ko ang pamumugto ng kanyang mga mata na parang ilang gabi siyang hindi nakatulog. Umupo ako sa harap niya, pero hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Siya ang unang nagsalita. I told him everything, sabi niya. Diretsong tumingin sa akin. Layla, why? Bakit mo ginawa yon? Tanong ko, halatang hindi makapaniwala. Because I couldn't lie anymore. I couldn't live like this, Michael. It was killing me. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang mga salitang iyon. Ang babae na mahal ko, ang babaeng pinangarap kong makasama, ay unti-unti nang bumibitaw. What happens now? Tanong ko. Halos pabulong. He wants to fix our marriage. He's willing to forgive me, Michael. And for the sake of my kids, I have to try, sabi niya habang tumutulo ang luha niya. Layla, what about us? What about everything we've been through? Tanong ko, pilit na pinipigilan ang luhang gustong tumulo. I love you, Michael. But this has to stop. This is goodbye. Sa huling pagkakataon, niyakap niya ako. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang katawan at sa yakap na iyon, alam kong iyon na ang pagtatapos. Thank you for everything, Michael. For loving me the way you did. I will never forget you. Bulong niya. Layla, I love you. I will always love you. Sagot ko habang hinahawakan ang kanyang mukha. Tumayo siya at dahan-dahang lumayo. Hindi ko magawang habulin siya. Para akong nakatali sa lugar na iyon, pinapanood siyang papalayo hanggang sa tuluyan siyang mawala sa paningin ko. DJ Serene, sa gabing iyon, naramdaman ko ang bigat ng pagkawala. Ang relasyon namin ni Layla ay parang isang apoy na maliwanag, ngunit maiksi ang buhay. Natutunan ko na ang pagmamahal ay hindi laging sapat para manatili. Minsan, sabi nila, ang bawat sakit ay may aral. Pero aaminin ko, matagal bago ko natutunang tanggapin iyon. Sa mga araw at linggo matapos ang aming huling pagkikita ni Layla, parang ang hirap bumangon sa kama. Ang mundo ko ay naging tahimik, puno ng kawalan. Noong una, sinubukan kong itapon ang lahat ng alaala niya, mga larawan namin, mga text messages, kahit ang mga lugar na madalas naming puntahan. Pero kahit anong gawin ko, parang mas lalong tumitindi ang sakit. Sa bawat tahimik na gabi,
naririnig ko pa rin ang boses niya. Sa bawat tanawin, nakikita ko pa rin ang mukha niya. "You need to move on, Michael," sabi ng kaibigan kong si Josh. "I know it's hard, but staying stuck in this loop won't do you any good." Alam ko namang tama siya, pero paano mo ba kalilimutan ang taong minahal mo ng buong puso mo? Isang araw, habang nag-iisa ako sa coffee shop na dati naming pinupuntahan, naalala ko ang unang beses naming nagkakilala. Ang simpleng ngiti niya, ang mga biro namin, at ang unti-unting pag-usbong ng aming koneksyon. Sinubukan kong balikan ang lahat ng nangyari, hindi para saktan ang sarili ko kundi para unawain kung paano ako napunta sa ganitong sitwasyon. At sa bawat alaala, natutunan kong tanggapin ang mga pagkakamali ko. Natutunan ko na ang pagmamahal ay hindi laging tama. Minsan, kahit gaano mo kamahal ang isang tao, may mga pagkakataong kailangan mong bitawan siya. Hindi dahil sa ayaw mong lumaban, kundi dahil alam mong hindi na ito tama para sa inyong dalawa. Sometimes love isn't enough. Naalala kong sinabi ni Leila. At ngayon ko lang lubos na naintindihan ang ibig niyang sabihin. Lumipas ang mga buwan, at unti-unti kong natutunang tanggapin ang katotohanan. Hindi ito madali. May mga gabi pa ring umiiyak ako. Iniisip kong paano sana naging iba ang sitwasyon namin. Pero natutunan kong patawarin ang sarili ko. Nag-focus ako sa trabaho, sa mga kaibigan ko, at sa pamilya ko. Unti-unti, bumalik ang sigla ko sa mga bagay na dati kong kinagigiliwan. Sinubukan kong buksan muli ang puso ko sa posibilidad ng pagmamahal, pero alam kong kakailanganin ko pa ng panahon, DJ Serene. Kung may isang aral akong gustong ibahagi sa mga nakikinig sa kwento ko, ito ang natutunan ko. Ang pagmamahal ay hindi laging masaya. Minsan, ito'y puno ng sakit, panghihinayang, at pagkalito. Pero kahit ganoon, ang pagmamahal ang nagtuturo sa atin kung paano maging tao, kung paano magmahal, masaktan, at maghilom. Ang relasyon namin ni Leila ay isang pagkakamali, pero hindi ko ito itinatanggi. Minahal ko siya ng totoo, at dahil sa kanya, natutunan ko kung paano tumanggap, magpatawad, at magpatuloy.